Mga kababaihan at mga ginoo, pinapanood ninyo ngayon ang taunang paligsahan ng hari ng sugal. Ngayong gabi, ang maalamat na sagador na si Paul Cooper na magre-retiro na ay haharap sa kasalukuyang kampiyon na si April Cox. Ito ang pinakamalaking labanan. Sino kaya ang mananaig? Hintayin natin ang resulta. Ang pinakamataas na baraha rito ay akin ang nakuha. Tingnan natin kung paano ka mananalo. Talaga? Eh bakit meron na ace ng spades na ito? Bakit naging lahat itong ace ng spades? Paul. Ako ang nanalo. Kaya pala si April ay estudyante ni Paul, kaya pala magaling siya. Mukhang tumatanda na ako. At mas magaling ka na ngayon. Mga kasama, ang nanalo ngayong gabi ay nakapagpas siya na. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, ang dayaang ipinakita ni April ay babala lamang. Maraming manloloko. Huwag magsugal kung ayaw mong matalo. Nanay, mamamatay na ba ako? Anak. Beth, hindi ka mamamatay. Ang mga doktor ay gagalingin ka. Maniwala ka. Beth, gising na, Beth. Doktor. Suriin niyo po siya. Kanina pa ay maayos siya. Bigla na lang. Kailangang maoperahan ang anak ninyo. Tulad ng sinabi ko noong nakaraan, magastos ang operasyon. Alam ko, ang operasyon ay nagkakahalaga ng $60,000. Handa na ang pera. Doktor, pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Magbayad muna kayo. Gagawin namin ang lahat. Mahal, nasa iyo ba ang bank card? Kapag nabayaran na, magagamot na si Beth. Nasaan ang card? Mahal, pasensya na. Pasensya kay Beth. Ako ay nawala sa sugal ang pera. Paano mo nagawa yun? Ano nang sinabi mo? Pasensya na, mahal. Nagkamali ako. Hindi ako dapat nagsugal. Mali talaga ang ginawa ko. $60,000 iyon. Natalo mo lahat. Alam mo bang kailangan ni Beth ang perang iyon? Wala siyang kwarto sa ospital at naghihintay ng operasyon. Ikaw naman. Wala akong kwenta. Dapat hindi ako nagsugal. Bumangon ka ngayon din. Sabihin mo ngayon din. Paano mo nawala ang pera? Sabihin mo. Mahal, huwag mo nang itanong, pakiusap. Sabihin mo. Naglaro ako ng poker sa mga katrabaho. Akala ko makakapagpanalo ako para kay Beth. Gusto kong kumita ng dagdag na pera, pambayad lang sa mga gamot niya. Nanalo ako ng una. Marami nga akong napanalunan sa simula. Straight flush, JQK. Oo, nanalo na naman ako. Tony, anong nangyayari ngayong gabi? Paulit-ulit kang may magandang baraha. Tony, seryoso ka ba? Nandadaya ka ba? Hinay lang, swerte lang si Tony ngayon. Ano naman kung manalo ng ilang raon? Exact. At kung talagang nandadaya siya, makikipaglaro pa ba siya sa atin? Tony, bakit ka natutulala? Magbigay ka na ng baraha. Di ka na makakapagpanalo ulit. Makinig kayo. Kung marunong akong mandaya, nalimas ko na kayo noon pa. Sige na.
Tony, pwedeng i-cut ang deck. Pwede bang i-cut ang deck? Sige. Nagtatago ng baraha at nagkukot. Salagang manloloko pala siya. Simula nung mag-cut sila ng deck ko, di na ako nanalo ulit. Tang porsyento, nandadaya pala sila. Siyempre, di ka mananalo. Mahal, nagkamali ako. Pasensya na, mahal. Nagkamali ako. Pasensya na, mahal. Heto ang US dollars 2,000. Samahan mo ako't bawiin ang pera. Mahal, tama na. Di natin. Sinabi kong kunin mo. Logan, ang galing mo sa baraha. Diyos ka ba ng sugal? Ako? Wala ako. Yung alamat sa sugal na pinag-uusapan. 900 at 99 na sunod na panalo. At babae pa siya. Impossible. Ganun kagaling. Siyempre. Pero 8 taon na ang nakalipas. Nagretiro na siya. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nakita. Ikaw si Logan Fisher, di ba? Ikaw si Logan Fisher, di ba? Hoy Tony, nandito ka na naman? Hindi ba't naubos mo na pera mo? Saan ka naman kumuha ng pera ngayon? Sino tong babaeng to? Asawa niya ako. Narinig kong natalo siya ng US dollars 60,000 dito ngayon. Yun lang ang panggastos namin para sa pamilya. Kaya sumama ako sa kanya. Makipaglaro sa inyo. Para mabawi ang pera namin. Sandali, teka muna. Babae ka lang sa bahay na walang alam. Marunong ka bang maglaro? Wala ka na bang natirang pera? Kaya ipinustahan mo na asawa mo? Teka, dahil babae ako, ayaw niya makipaglaro sa akin. Hindi naman. Wala kaming pake. Kung babae o lalaki, bata o matanda. Basta may pera kang pambato, pantay-pantay tayong lahat dito. Pero tandaan mo, hindi. Malaki na ang natalo ni Tony ngayong gabi. Huwag mong ipahamak ang sarili mo. Sundin natin ang dating patakaran. US dollars 20 minimum. Maximum blind na US dollars 400. US dollars 1,000 cup kada kamay. Okay lang. Susundin namin rules nyo. Kalmado itong babae. Hindi mukhang bagito. Subukan muna natin siya. Gusto mo bang mag-cut ng baraha? Hindi na, magdial ka na. CJ. Peking shuffle, dayang nasa ilalim. Ang galing ng mga galaw. Ikaw ang unang taya. US dollars 400 ang sa unang kamay, di ko tinitignan ang baraha at diretso ang taya kong US dollars 400. Buwisit. Ang lakas ng dating mo agad. Anong problema mo? Baguhan ka talaga, no? Walang ganong style maglaro. Talaga? Hindi ba ganito lahat maglaro? Tinitignan niyo card sa unang kamay? Ganda. Huwag mo silang pansinin. Maglaro ka kung paano mo gusto. Titiklop na ko sa 2-8. Magpatuloy kayo. Tatapyasin mo ang 2-8. Paano ko lalaruin tong 2-3 na yon? Sasabay ako. Sasali rin ako. Ganda. Sigurado kang bagito ka dito. Marami na akong nakasalamuhang baguhan. Ikaw ang unang. Nakita kong kalmado. Ngayon mo nakita. Maglalaro pa ba tayo o hindi? Siyempre, bihira tong kawili-wiling baguhan. Tatawag ako. Honey, tingnan muna natin baraha. US dollars 400 din ang tayo. May lakas ng loob to. Binabangga niya si Logan nang walang takot. Kung magpapatuloy siya, malamang matatalo. Siya sa huli. Kalimutan mo na. Unang kamay pa lang, di kita kakalabanin dito. Titignan ko na baraha ko. Gusto kong makita kung anong baraha ang mayroon ka. Ang liit talaga. Lalabas na ako. Sa round na ito, ikaw ang panalo. Hindi pwede. Hindi dapat ganun kalakas kamay niya. Buwisit. May baguhan proteksyon ba talaga dito? Kahit mahina ang baraha, siya pa rin ang panalo. Swerteng bobo lang. Hindi ako naniniwala. Hindi pwedeng sunod-sunod siyang manalo. Nanalo ka sa ganyang kain ng kamay? Yan ang tunay na mukha ng sugalero. Neng, di pala ganun kaganda swerte mo bilang bagito. Mahina ang baraha. Pero panalo pa rin ako. Tuloy lang.
Kanina pa, halata, gumamit ng daya sa pagdeal. Pero mahina pa rin ang nakuha. Ano ba ang plano niya? Naiintindihan ko na. Sinusubukan niya ako. Neng, di ako naniniwalang pwedeng lagi kang swerte sa bawat rock. Blind bet na $400. Ang tapang mo ah. Parang binabasa niya ang mga baraha. Pero ang siyam, 1-0 at jack sa kamay niya ay sinadya kong ibigay sa kanya. Ipapakita ko ngayon ang tunay na kontrol sa baraha. Ako rin hindi naniniwala. Sali ako. Baguhan lang yan. Bakit ako matatakot sa kanya? Sali rin ako. Sali ka o hindi. Sasali kami, babe. Nasa atin ang swerte. Go na. Anong meron? Lahat kami sali, ikaw hindi. Bakit ka pa sumali? Hoy, hindi pwede. $1,000 1,000 ang pusta ko. Maganda. Nagsimula ka sa $1,000 1,000. Alam mo ba talagang ginagawa mo? Dahil lang natalo mo kami dati. Akala mo kaya mong ulitin? Kaya, sasali ka ba o hindi? Kalimutan mo na. Di ako sasali dito. Lalabas na rin ako. Mahina talaga ang kamay niya. Bakit nandyan pa siya? Mali ba ang naisip ko sa kanya? 2 beses na silang talo. Sasali ka pa ba o hindi? Maganda. Tayo na lang dalawa ngayon. Ano sa ganito? Kung ano natirang pera mo, itaya mo lahat. Sasabayan kita, tapos ihaharap na ang mga card. Kung ikaw ang manalo, tutuloy tayong maglaro. Kung ikaw ang matalo, uwi na kayong mag-asawa. Sang-ayon ka? CJ, ipakita mo na ang mga card. CJ. Iharap mo na ang card mo. Magaling ka talaga, Logan. Paumanhin, spade flush ang akin. Ayan na. Di ka talaga mananalo sa round na to. Kahit blind play, naka-flush ka. Ang swerte mo talaga. Hoy, ang tagal mo namang magdesisyon. Talo ka na naman. Ipakita mo na ang card. Nasa newbie protection phase pa ako. Sino nagsabing matatalo ako? Ang lakas ng kamay mo. Mananalo tayo. Muli tayong mananalo. Ikaw. Ano ng problema, Logan? Natatakot ka na kahit di pa nakabukas ang baraha. Ano pang hinihintay mo? Ipakita mo na. Ipakita. Sige na, baliktarin mo. Iipakita mo ang baraha. Hindi na kailangang ipakita. Huwag mong ipakita. Tumigil ka sa pagsigaw. Hindi pa ako pwede manalo. Para mahuli siya sa bitag, kailangan ko siyang pabayaan. Logan, nanalo ka. Nanalo ka. Ako. Naku, Sabi ko na eh. Swerteng baguhan. Kalokohan. Teka. Hindi ba 3 as? 3 as? Nawawala ka na sa sarili. Bulag ka ba? Anong nangyayari? Paano siya napuruhan? Nasaan ang 3 as niya? ang liliit ng mga cards. Pinanggulo mo ba to? Hoy, bantayan mo ang salita mo. Binabato mo si Logan ng pandaraya. May ebidensya ka ba? May sira ba ang x-ray glasses ko? Malamang nagkamali ako ng tingin. Halatang baguhan lang yan. Paano siya makakapandaraya? Impossible. Gustong-gusto kong makalaban ka ulit. Hindi. Nauubos na pera mo. Ano pang pambababad mo sakit? Umalis ka na. Seryoso, isang probinsyanang may bahay ka lang. Akala mo makakasabay ka sa sugala? Sapat na ba to? Mahal. Umatras ka. Ang titulo ng bahay ko, eksaktong $60,000 ang halaga. Diretsuhan na natin. Ilabas mo ang $60,000 na nakuha mo sa asawa. Tapatan na tayo. Kaya mo ba? Naku, ang tanga talaga. Naghahabol na talaga to sa pagkatalo. Mahal, tigilan mo na. Uwi na. Humiwalay ka. Bakit naman ako matatakot? Pero iyang sira-sirang bahay nyo, walang kwenta. Hindi ako interesado. Ito ang proposal ko.
Isang balikan na lang. CJ, panalo ka. US dollars 60,000 sa'yo. Matatalo ka. 10 gabi tayo. US dollars 600 kada gabi. Payag ka. Logan, huwag kang magmalabis. US dollars 600 kada gabi. Reklamo ka. Mahal, huwag na tayong makipagsapalaran. Uwi na tayo. Humiwalay ka, hinay-hinay lang, isang balikan lang. Baguhan pa naman ako. Ika. Nahuli din sa bitag. Laban. Pero Logan, klaro muna. Ang panalo, kanya ang lahat. Isang balikan lang, huwag kang urong pag natalo, Logan. Huwag kang mag-alala. Tinutupad ko ang pangako. Gawin na natin to. Gusto mong ikaut ang deck? Simulan na natin. Ginagawa na naman niya ang dayang bottom card. Sandali. Sandali lang. Logan, bago natin buksan ang mga card, may tanong ako sa... CJ, kung hindi ka magtatanong ngayon, mamaya sa kama mo na ko tatanungin. Alam mo ba, yung US dollars 60,000 na natalo ng asawa ko, pambuhay sana ng anak ko. Kaya pala bumalik siya para magsugal, na wala pala ng asawa niya. Ang pambuhay ng anak nilang baba. Hoy, si Tony Dixon talaga ay standby. Napataya pa niya yung pang-opera ng anak. Alam ko, pero desperado siyang bawiin. Anong magagawa ko? Mahal, hindi ako ang may kasalanan. Makinig ka, hindi ako nagsisinungaling. CJ, naiintindihan ko, hindi ako pumunta dito para manalo ng pera. Nandito ako para sa buhay ng anak. Kaya sa round na ito, kailangan kong manalo. Hindi. Kapag umupo ka na sa lamesa, walang garantiya, na siguradong, mananalo ka. Alam mo iyon, di ba? Kung sakim ang mga sugarol, ang mga mandaraya ay hindi susuko. Gagamitin ko ang pag-iisip niyang iyon, at upisahan siya ng paunti-unti, hanggang mawalan siya ng lahat. Akin ang tagumpay. Ang galing niya sa pagpapalit ng baraha. Parang may kasanayan talaga siya. 3 ace ang hawak mo ng bulat. Sobrang swerte naman yan. Imposible. Paano nangyari yun? Ni minsan di ako nakakuha ng 3 ace. Tapos na. Talaga tayong matatalo. 3 ace. Pinakamataas na kamay sa 3-card poker. Tingnan natin paano ka mananalo. Sinong nagsab na 3 ace ang pinakamataas sa 3-card poker? Honey, anong ibig mong sabihin? 3 ace na niya, pinakamalaki na yun. Tumahimik ka. Sa alituntunin ng 3-card poker, 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5 ang pinakamababang. Pero tatalo iyon sa triple. Pero sa totoo lang, ang tsansa na makuha, ang 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5, at 3 ace sa isang round, ay parang manalo ka sa loto. Mukhang, matatalo na siya. Ano na imposible doon? Di mo pa rin alam kung kailan susuko, ipakita mo na ang baraha mo. 2. Ganito kababa ang unang card, di ka mananalo sa round na to. 23. Impossible to. 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5 ba talaga ang hawak niya? Ito na ang huling card. Gusto mo talagang ibalik to? Tignan natin kung paano mo tatalunin ang aking 3 ace. Masdan mong mabuti. Balik. Ito, hindi ito pwede mangyari. 2-3-5. Talagang 2-3-5. Honey, nanalo tayo. Impossible. Base sa tuntunin. Talong 2-3-5 sa 3 alas. Pero ito, Impossible. 2-3-5 ka. Hindi pwede. Anong problema, Logan? Di mo nakikilala ang mga cards na to, di ba? Ano bang nangyayari? Ang nakita ko ay ibang 3 baraha. Panunumpa ko, paano naging 2-3-5 bigla? Nagpalit ba siya ng baraha? Hindi, sira siguro X-ray glasses ko. anong meron, Logan?
Huwag mong sabihin di mo matanggap pagkatalo. Mukha ba akong taong di marunong matalo? Kung 2-3-5 nga ito, ano pa bang masasabi mo? Ako. Impossible. Dito pwedeng malaman nila na nakakabasa ako ng baraha gamit X-ray glasses. Pag hindi, wala nang sasabong sa akin. Logan, kanina mo sinabing kamay ko, di pwedeng 2-3-5. Kung ganoon, ibig sabihin alam mo na pala, ang mga baraha ko. Pero impossible yun. Di pa namin inihuhayag ang baraha. Paano mo nalaman ang hawak ko? Tigil mo ang pagbintang sa akin. Logan, mali ka ng akala. Hindi yun ang layunin ko. Nagtataka lang ako, bakit mo nasabi yun? Di ako makapaniwalang naloko ako ng ganito. Anong gagawin ko? Talaga bang susuko na lang ako? Logan, huwag mo nang patagalin. Talo ka na, tanggapin mo. Oo, Logan. Ganyan talaga ang tadhana. Kailangan mong tanggapin. Narinig mo yan, Logan. Sa round na ito, talunan ka. Teka. Nandaya ka kanina. Nandaya, Anong ibig mong sabihin dyan? Talunan ka, tapos isisira mo kami? tumahimik ka. Nakita kong pumalit ka ng baraha. Paano mo patutunayan na pumalit ako ng baraha? Logan, hindi ba nagiging makasarili ka na? Napulot lang niya ang 2, 3, at tapos sasabihin mong dayaan. Eh yung 3 mong ace, mas kahina-hinala yun. Pwede rin kitang sabihang mandaya. Anong alam mo, nakita kong talagang pinalitan niya ang 4 ng spades ng 5 ng hearts. Wala nang ibang nakakita. Ikaw lang. Eh bakit hindi mo sabihin sa lahat? Kung paano ko ginawa? Nasaan yung 4 ng spades na sinasabi mong pinalitan? Saan ko itinago? Nasa manggas mo yan sigurado. Ah, ganun ba? Wala. Baka sa ibang lugar mo tinago. Logan, ayon sa patakaran, kung magsasabi kang mandaya, kailangan mo ng ebidensya. Akala mo nasa manggas niya. Pero wala namang nakitang baraha, di ba? Anong problema mo ngayon? Di mo naman ipapahubad sa babae. No. Hubad ka. Hubarin mo ngayon. Logan, hindi ka na tama. Logan, talunan ka na, tanggapin mo na. Bakit ang agresibo mo? Anong problema mo? Pero kung maghuhubad siya, at wala namang baraha, ayon sa patakaran, kailangan mong magbayad ng kamay. Sa sugal ka ba dyan? Na, Logan, pag-isipan mong mabuti. Hubarin ko ba? Utang ina mo, makinig ka. Kahit hindi ka maghubad ngayong, hindi madaling manalo ng pera ko. Alam mo ba ang backer ko? Ang backer ko ay si Ryan Foster ng Northwest Blue Club. Sino? Si Kim Ryan. Yung kilala bilang Kim Ryan ng Northwest Blue Club, ang hari ng mga baraha. Kilala ko siya. Si Mr. Ryan, sikat sa kanyang pandaraya. Hindi pa siya natalo sa laro. Kung magaling ka, dapat kilala mo siya. Si Inig Ryan. Ginoong Ryan? April. Nalalaman ko na ang lahat. Ang iyong ama ay napaniwal ng si Ginoong Ryan na wala lahat sa pagsusugal at nagpakamatay. Si Ginoong Ryan? Paul, bakit ngayon ko lang siya narinig? Siya nga. Sa mga nakaraang taon, nagtatago siya sa Hilagang Kanluran. Kilala siya bilang hari ng mga baraha sa Northwest Blue Club. May grupo siya ng mga manggagancho. Sila ang gumagawa ng masasamang plano niya. Pero, parang multo siya. Bihirang may makakita sa kanya. Talagang huliin ko siya. Kung hindi, marami pang pamilya ang mawawasak dahil sa kanya. Hindi ko inakala na si Logan ay isa sa mga tauhan ni Ginoong Ryan. Ibig sabihin ba, magagamit ko siya para maabot si Ginoong Ryan? Hindi ako dapat halata. Baka siya magduda. Hindi ko siya kilala. Okay lang kung hindi mo siya kilala. Makikilala mo siya ngayon. Ayon sa mga alituntunin ng Northwest Blue Club, kapag tinalo mo ako, kailangan mong tanggapin ang lahat ng pustahan ko. Kung matatalo mo ako ng 3 beses, saka lang ako susuko. Narinig niyo na ba ang tuntuning ito? Pasensya na, ayaw ko nang makipaglaro sa iyo. Hinto ka dyan. Sinong nagpaalam sa'yong umalis? Anong ginagawa mo? Narinig kong ang anak mong babae kailangan ng heart transplant, di ba? Kahmatuin mo ang $60,000 na ito. Kaya mo bang tustusan ang rehab? At mga gastos pagkatapos? Anong ibig mong sabihin? 2 pagpipilian meron ka ngayon. Una, iwan mo dito ang pera at umalis kayong 2. O tumaya ka at makipagsugal sa akin. Ang galing mo naman. Ayaw mo bang manalo para sa anak mo? Mahal, huwag mo siyang pakinggan. Ginagatasan lang tayo niyan.
Tony, tama na ang kalokohan. Ngayon pa nga, ang anak mo nangangailangan ng pera. Tinutulungan kita. Kung hindi, sa katangahan mo, makakakuha ka ba ng ganitong halaga? Maliligtas mo ba ang anak mo? Ha? Ikaw pa ang papatay sa anak mo. Bobo ka. Tumahimik ka. May punto naman siya. Mas malaki pa ang gagastusin kay Beth. Kailangan nating maghanap ng paraan. Mahal. Logan, tatanggapin ko ang taya. Pero maging malinaw tayo. Isang round lang. Pwede ka nang umalis. Tatawagan kita kapag handa na ako. Diretso. Tasan mo. All in. Hoy, Ginoong Johnny. 2 na lang ang natirang card. Gusto mo ng 4 na alas? 4 na dos? 2 joker. Ano to? Ginoong Johnny, niloloko mo na naman kami? Lumabas ka, lumayas kayong lahat. Anong problema? Johnny, maupo ka na. Ginoong Johnny, kagabi may babaeng nanalo ng libo-libo sa aking lugar. Dadalin ko siya mamaya. Sana maibaba mo ang yabang niya. Ano man ang manaluhin mo sa'yo. Logan, Ginoong Johnny, walang kwenta ka. Tang asterisk mo, hindi mo na kayang babae lang? Ginoong Johnny, mali ang pagbasa ko kagabi. Sige. Dalhin mo na siya rito. Pag nanalo ka, bigyan kita ng 20%. Salamat, Ginoong Johnny. Hindi ko na kayo istorbohin, Ginoong Johnny. Beth, huwag kang matakot. Nandito ako, Beth. Tama na yan. Sinabi na ng doktor, mataas ang sansa ng surgery na ito. Bakit ka nagpapanik? Mahal, malaki ang utang ko sa'yo ngayon. Kung wala ka, ako ay... Tumahimik ka. Ayaw kitang kausapin ngayon. Mahal. Mahal, pangako na din ako susugal. Mahal. Bakit pumayag ka sa alok ni Logan? Pinapasugal ka niya. Para makuha ang $60,000. Halata naman, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta. Huwag kang mabahala. Kahit pumunta man ako, di ibig sabihin matatalo ako. Mahal. Hindi ako takot kay Logan. Takot ako kay Mr. Ryan sa likod niya. Sabi ng lahat si Mr. Ryan ay walang awa at mapanganib. Kung pupunta ka, manalo o matalo. Talpak tayo sa huli, di ba? Tama na yan. Alam ko ang ginagawa ko. Mahal. Mahal. April. Naipadala ko na ang $60,000. Ito ay pagkakataong di na mauulit. Sige na, huwag kang mag-atubili. Nandito ako para sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Si Mr. Ryan ay di magwawagi sa'yo. Paul, huwag kang mag-alala. Talagang matatalo ko siya. Di lang panalo ang mahalaga. Huwag mong kalimutan ng simula. Miss Cox, di mo nakalimutan ang usapan, di ba? Pumunta ka sa No 100 at pit. Sa kanluran, ngayon din. Malaki. Trips, H. Hits. Malaki. Panalo. Panalo. Panalo ulit. Trips, 5 beses. Talo na naman. Panalo. Akin lahat ito. Miss Cox, nagustuhan mo ba ang lugar na ito? Ito pala ang hitsura ng totoong iligal na kasino. Hindi ko kayang isipin kung ilang tao ang pumupunta dito araw-araw at naubos ang lahat ng pera nila. Miss Cox, samahan namin kayo. Ito ang ruleta. May numero mula 0 hanggang 36. Pwedeng tumaya sa tiyak o kahit pula o itim, mataas o mababa. May mga pumapasok na $400 lang. Libo-libo na ang uwi pagkagabi. Logan. Tagal na nating hindi nagkita. Ito naman ay Baccarat. Sikat na laro ngayon ito. Magsusugal at dealer. Karaniwang 2 hanggang 3 baraha. May daya sa pagbigay. Paghahambingan lang ng puntos. Tamang taya, panalo. Hindi kailangan ng galing. Ito naman ay blackjack. Ang tagal mong nawala. Logan. Nanonood ka sa paglalaro.
Sa kabila ilagay. Sige, sunod kami. May umaasensyo, agad dito, pero may mga napapalubog, mababang taya. Normal ang dados. Pero may buton sa ilalim ng mesa para mandaya. 556, malaki. Ano nang larong susubukan? Jan, marunong ka ba? Mahjong, pambansang libangan natin. Marunong ka nito, di ba? Hi, nandito ka pala, Logan. Ang tagal nating hindi nagkita, matagal-tagal din. Logan, sasali ka ba sa laro? Sa susunod na round na lang, kayong mga batang muna. Itong tuldok. Character 4. White Dragon. Pasensya na kayo. Nakuha ko na naman sariling panalong tile. Pure one suit, walang terminals o honors. Paano ka palaging nananalo? Talo na naman kami sa'yo. Ayoko maniwala na talo ako ulit. Si Umar White yung nanalo kanina. Suki yan dito, kakaiba ang style niya sa pagmamahjong. Hindi siya nananalo sa maliliit na kamay. Laging malalaking kamay ang panalo niya. Partikular na, mahilig siya sa 13 orphan self-draw. Doon niya nakuha ang palayaw niya. Yung isa naman si Berniao. Sabi nila panalo siya sa bawat laro ng mahjong. Mahilig siyang mag-call gamit ang North Wine. Kapag nakuha niya ang North Wine, siguradong magre-ready na siya para manalo sa 3 round. Mga maliliit lang na hustler yan. Bantayan mo lang ang dalawang yon mamaya, lalo na si Umar. Ayon sa balibalita, siya ang hari ng mahjong sa Great Northland. Pwedeng matalo siya sa buong pero sa huli siya pa rin ang mananalo ng doble. Bakit kamay lang ang paghahalo nila? Ang tagal kasi. Hindi mo kasi maintindihan. Maginhawa ang automatic tables. Pero nawawala ang saya sa pagbuo ng mga tiles. Madali ring mandaya sa makina. Kaya naman, mas patas ang manu-manong paghahalo. May pinagkaiba ba talaga para sa mga mandaraya? Makakalaban ko ba yung dalawang yan? Siyempre, kung gusto mo ng malalaking kamay, kailangan mong isama sina Vern at Umar. Yung isa pa? Tingnan mo, nandyan na siya. Hoy, Ginoong Johnny. Sarap makilala. Hoy, Ginoong Johnny. Ginoong Johnny. Siya nga, yun. Sa litratong ipinakita ni Paul Saki, katabi niya mismo si Ginoong Ryan. Kaya ibig sabihin, malalim ang relasyon niya kay Ginoong Ryan. Kailangan ko ba siyang talunin bago lumitaw si Ginoong Ryan? Sino ba talaga yung lalaking yun? Mukhang sikat siya. Johnny Wright ang pangalan niya. At tawagin mo siyang Ginoong John. Sa kanya ang lugar na to. Noong mga nakaraang taon, nahuli siyang nagdaya sa kasino ng iba. Pinutol ang dalawa niyang daliri. Ngayon, 8 na lang ang daliri niya. Mandadaya siya sa baraha. Sino ang maglalaro sa kanya? Huwag kang mag-alala. Sa sarili niyang lugar, hindi siya mangdaraya. Isa pa, mahihirapan siyang dayain ang mahjong. At saka, mga basic lang ang alam niya. Kung hindi, di sana naputol mga daliri niya, di ba? Mabuti naman, mabuti. Kung hindi, di ako sasali sa kanya. Narito ka na't aatras ka pa. Hindi pwede. Ang makakatabi ni Ginoong Ryan, hindi basta-bastang mandaraya. Mukhang akala ni Logan, wala akong alam. Well, ngayong araw, ipakikita ko sa inyong lahat ang tunay na pamamaraan ng pagdaya. Ginoong Johnny. Ito ang binanggit kong babae, si Miss Cox. Dinala ko siya ngayon para makipaglaro ng ilang rounds ng mahjong sayo. Marami akong babaeng dumadaan dito araw-araw. Pero unang beses kong makakita ng kasing ganda mo, Miss Cox. Medyo simple man ang suot mo. Pero ang katawan mo ay hindi masama. Ganito na lang. Huwag na tayong maglaro. Babayaran na lang kita para sa gabi. Ano sa palagay mo? Ginoong Johnny, nagbibiro ka. Hindi ako ganoon kaimportante. Biro lang, huwag mong seryosohin. Narinig ko kay Logan na tinalo mo siya kahapon. Gusto kong malaman kung paano nagawa ng babaeng tulad mo ang ganong kagalingan. Sabihin mo nga, may espesyal ka bang abilidad? Swerte lang talaga. Wala akong espesyal na kasanayan. Sige na nga. Ngayong araw, Market Lady, makikipaglaro ako sa'yo. Para malaman ko ang kaya mo.
Iwi Cox. Narito ang US dollars 60,000. Kumpleto na lahat. Hoy! Mukhang nandito na ang bossing matindi. $60,000? Iyan ang tinatawag na. Iwi Cox, unang beses mo dito at ganito kalaki agad dala mong pera. Mukhang seryoso ka talagang maglaro. Pagkat nandito na ako, maghahanda ako para sa maraming round, para hindi na uwi pa akong matalo man. Pero sa aking swerte, kung gusto niyong manalo ng pera ko, hindi niya basta-basta makukuha yan. Anong kalokohan to? Isang tindera ka lang. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na yan? Kahit si Ginoong Johnny, si Umar pa lang kayang-kaya ka. Pagtumbahin yan. Tama. Binibini, Pops. Bilisan ko ang pagpapaliwanag ng patakaran. Walang takda sa dami ng multiplier. Kapag nanalo ka, ano man ang panalo mo, yon ang makukuha mo. Doble kada round. Kapag malas ang swerte mo, yang pera mo, maubos kagad sa ilang taya lang. Nako, ang tindi pala ng pusta. Magkakagulo mamayang gabi. Isa pa. Ipapaalala ko sa inyong lahat. Nasa lahat ng sulok ang mga kamera dito. Walang makakapuslit na patio. Kung may mandaya at mahuli ko, alinsunod sa patakaran ko, pupuputulan ng kamay ang sarili. Naiintindihan nyo, di ba? Ang totoong bihasa, diskarte ang daya. Kahit anong kamera, hindi mahahuli yan. Sige, susundin ko ang patakaran. Pero ito lang naman dala ko. Kung matalo man, tatanggapin ko. Kung tutuusin, di na rin ako babalik. Pero kung manalo ako, tubong lugaw lahat to. Sige. Magsimula na tayo. Sige na. Ha, 5 puntos, hindi masamang swerte. Sa unang round, ako ang taya. Siyam na tuldok. Tatlong tuldok. Kukunin ko ang 3 tuldok. Isang tuldok. Mga pare, naghihintay ako ng panalo. Huwag kayong padalos-dalos. Sino ba tinatakot nyo? Walang swerte sa akin. Mas mabuting umatras na ako. Ano ba tong babaeng to? Ngayon pa ba siya susuko? Isang round lang, tapos susuko na? Nababaliw na ba to? Malakas manaya. Unang round pa lang ayaw na. Parang nagpapamudmud lang ng pera dito. Hindi niya alam ang dadatnan niya. Character 3. May gusto ba nito? Hoy, sandali. Kukunin ko ang karakter. Timog na hangin. Ano ba ginagawa mo? Bakit pinapakuha mo siya ng tiles mo? Kung hindi, sabihin mo gusto mo. Sa susunod, ako na ang lalaro. Mag-ingat sa madaling panalo. O Johnny, ang lakas ng ambisyon mo. Ayaw mo ng self-draw na 6 na tuldok. Hinahabol mo ang 3 tuldok. Gusto mo ng kong drawin para makakuha ng 6 na tuldok, di ba? Hindi masama, ilang rounds pa lang tayo. Binabasa mo na agad ang kamay ko? Ginoong Johnny, naghuhula lang ako para masaya. Hindi mo naman sasabihing bawal to, di ba? Hoy, huwag ka namang ganyan. Hindi naman namin sinabing bawal. Pero kung patuloy kang ganyan, walang magpapadala ng panalo kay John. Gusto ni Johnny manalo sa kong drawing. Ayaw niya sa madadaling panalo. Tama ba, Johnny? Sige nga. Ituturing ko na lang itong swerte. Sa round na ito, walang malalaking pusta, walang panalo. Hoy, imposible. Natama ba talaga ng hula niya? Inuna ni Johnny itapon ang 1 dot at 9 dots. Halatang naghahanap siya ng straight. Kung mahuhulaan niya ang pure 1 suit, straight at punghan, hindi nakakagulat yon. Pero paano niya nalaman? Naghihintay si Johnny ng 6 dots. 6 dots ba talaga hinihintay ni John? Miss Cox, hindi maganda yan. Inilalantad mo agad ang kamay ko.
Paano na ako makakalaro nito? Tol, hi, mas mabuti pang tumigil ka na. Kung magpapatuloy ka, makaka-Big 4 wins na siya. Nasa iyo na lahat ng North Wind. Sino ba may panalong Big 4 wines? Eight bamboos. Hoy, Pong. Miss Cox, ang bait mo naman. Tinawag ko lang Pong, binigay mo agad. Hoy, Character 9, Pung. North Wine. Pat North Wind ay itinatapon na. Malaking kamay ang target mo. Anong ibig mong sabihin? Kung walang North Wine, hindi ako makakapanalo, no? Teka. Pasensya. North Wind. Nanalo ako. Ano to? 7 pares. Nakapitong pares siya talaga. Paano nangyari yon? Mukhang pangit nga ang mga tails niya. Hindi ka panipaniwala. 7 pairs. Binibining cops. Sabi mo pang basura ang tiles mo at ayaw mong maglaro. Ngayon nanalo ka ng 7 pares. Niloloko mo ba kami? Nung una, masama talaga ang aking mga tiles. Pero sinwerte ako. Maganda ang bawat hirit ko. Binibining Cox mukhang. Nagpapakamatang ka para lokohin kami. Vern Pair, hindi ko naman planong manalo sa'yo. Pero alam mo, kung si Ing o Johnny ang nakahirit at nanalo, mas malaki sana ang babayaran namin kaysa sa nalugi mo ngayon. Kaya ayon sa logic mo, dapat magpasalamat ako sa'yo. Wag na, seryoso. Bawasan mo lang ang pambubulok sa susunod. Paano nanalo tong babae na to? Hindi ko inakala. Mr. Johnny, ipakita mo nga ang mga tiles mo. Naghihintay ka ba ng 3 tuldok at 6 na tuldok? Eh kung oo, eh kung hindi, maniniwala ka sa kanya kung gusto mo. O huwag, bakit ko ipapakita ang tiles ko? Ayaw kong magpakita, edi huwag. Wala akong pakialam. Sunod na round. Magaling ka. Isang simpleng daya, pero nagawa mo pa rin. Bahala ka. Eh ano naman? Tatlong letra. Pom. 3 tuldok. Kung sa 3 tuldok. 5 letra. Kung. 6 na tuldok. Hay, kung sa 6 na tuldok. Mag-isip ka bago maghirit. 9 na tuldok. Hindi ko inasahang magtutulungan pala silang dalawa. Kung. Bakit mo ko titig ng titig? Hoy, beauty, hulaan mo pa rin ba ang kamay ko? Pasensya. Kung na naman. Kung na naman. Kung na naman. Nagbibiro ka ba, Mr. Johnny? Kompleto ka na sa 18 arhat at malalaking 4 na hangin. Pwede kayong magmalaki. Ako hindi. Buisit, swerte ni Mr. Johnny ngayong gabi. Yan talaga ang mga napipisang tile niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong kamay sa buhay ko. 8 tuldok. Kung 8 tuldok. 1 tuldok. Ganito kayo maglaro. Paano naman ako? Isang kawayan. Sandali. Ano bang plano nitong tsekang ito? Ayaw niya sa purong isang sweet at 3 bambowa pero tinago ang white dragon. 6 na letra. Pom. Hindi pala ako nagkakamali. Nagpapasa nga ng mga senyas yung dalawa. Gitnang daliri ni Vern para sa 8 tuldok. Inlalaki ni Umar para sa 6 na letra.
Parang naghihintay pareho ng huling tile. 9 na letra. Isang kawayan. Seryoso ba? Marunong ba talaga tong si Veggie Lady? Magandang kamay pero di kukuha ng purong isang suit? Sayang naman. Mga tile pangit na walang kukuha. Pinagtapon niya talaga. Wala man lang tinatago. Di talaga marunong to, sigurado ako. Niloloko mo ba ako? Ilang round na wala pa rin, gusto kong tile. Hindi mo ba nakikita? Halatang may pumipigil sa mga tile. Hoy, subukan natin hulaan kung ano ba talaga ang hinihintay nyo. Bakit ka nagpapahuli at pinaiikot-ikot pa ito? Akala mo ba may x-ray vision ka o ano? Nagyabang siya ng hulaan ang kamay ni Johnny. Ngayon hulaan pa niya ang 3 kamay. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Sinasabi ko sa'yo, hindi siya marunong maglaro. Halatang halata ang kamay ko. Isa pa lang ang kulang sa akin. Pero, gusto kong marinig kung paano mo. Hulaan ang nasa kamay nila dalawa. Inilabas ni Vern ang 1 dot at 9 na dot. Nagtipo ng 8, 6 at 3 dot. Malinaw na naghahabol siya ng pure 1 suit. Walang terminal na punghan. Katulad ng kamay mo noong nakaraan, John. Kung tama ako, naghihintay ka sa 2 dots. Hindi ba? Ang kamay ni Umar ay hindi rin basta-basta. Pure 1 suit na diretso. Naghihintay sa character 1 o 4. Sa konting tile na lang na natitira. Kahit sino makakaisip niyan, huwag kang mayabang. Mas madali pang basahin ang kamay mo, John. 18 R-hats at Big 4 wings. Naghihintay sa White Dragon. Kung manalo ka dito, John, talagang malulugi kaming lahat. Sayang lang, Johnny. Saksakan ka ng konti. Tama. White Dragon nga. Pero, nasa ang White Dragon? Wala akong nakitang White Dragon sa mga tile. Maaaring 3 sa huling 4 na tile ay White Dragons. O kaya naman, nasa kamay mo ang 3 White Dragon. Tama ba? Kung ganon, nasa kamay mo rin ang 2 dots ko. Huwag mong sabihin nasa kamay mo rin ang character 1 o 4 ko. Kaya pala hindi siya nag-pure 1 suit kahit maganda ang kamay. Yun pala ang plano niya. Teka, hindi pwedeng mangyari yon. Maaga pa lang naghintay na silang 3. Paano niya nalaman yon? Tama na ang panggap. Ipakita na ang mga karta. Kailangan pa bang maghugot ng huling 4 na tile? Ang galing mong magbasa ng baraha. Ano pa ang saysay ng paglalaro natin? Miss Cox, paano mo nagagawa yon? Siyempre, nagtansa lang ako. Ganun lang ba talaga kadali? Ano pa nga ba? Sige na, bagsak tayo sa round na to. Mag-umpisa na ng susunod na round, huwag nang mag-aksaya ng oras. Kung asa ka lang sa pagsolo ng baraha, magkakamali ka rin talaga. Hindi ko naniniwalang tama lagi ang hula mo. Walong dots. Pung. Sus, pupunugin mo pa yan? Johnny. Huwag kang magalit, sige na. Sinong may character 3? Ako ang panalo. Lahat punghan. 8 doubles lang, yun lang. Pinong mo pa ang tile ko, nakita mo, tinulungan mo siyang manalo. Kahit papaano, mahal ako ni Ver. Lahat honor tiles. Self-draw. Magbayad na kayo, magbayad. Ang dami mong panalo sa hand na to. Lahat honor tiles. 20 doubles, self-draw, doble ang puntos. Wow, sa isang hand lang $60,000 na ang kita.
Grabe ang taya dito. Oo nga. Self-draw. Self-draw. Pasensya na. Self-draw. Pure one suit, straight. Hindi naman kalakihan. Miss Cox, marami kang natalo sa mga round. Ilan pang chips ang natitira mo? May $4,000 pa ako. Kaya tulungan kitang. Umuwi ng maaga. Ituloy lang natin. Wisit. Paano niya nagawa ang ganong kamay? Ang ganda ng kamay niya. Kung mananalo siya sa round na to, ang mga natalo niya maaari niyang mabawi lahat yan. Sana mablock ni Ember Johnny ang panalo niya. Ilang oras ko na silang pinapanood. Sa wakas maganda ang nakuha niyang kamay. Lagi niyang sinasabi swerte lang daw. Para sa akin, ordinaryo lang ang swerte niya. Di mo talaga maintindihan, no? Character 8. Palm Character 8. Timog Wind. Teka, tama ba ang nakita ko? Bakit niya ay lalaro yung tile na yun? 3 yun sa kamay niya, di ba? Di ko magets. Never akong nakakita ng tao na maglaro ng ganito. Ako rin. Timog Wind. Ano na naman gagawin nitong to? Di siya gumagawa ng meld sa east o south wind. Character 6. Character 6, kukunin ko yan. Mga teknik lang ng baguhan. Mapaniniwalaan ba yun? Di ko inakalang makakagawa ako ng Character 8 meld. Pasensya na. Meld na naman. Wow. Kapag swerte ka na, wala nang makakapigil sa'yo. Meld na naman. Meld na naman. Anong ginagawa mo, Mr. Johnny? 18 hats na naman, hindi ka ba natatakot mabuwag ulit ang kamay mo? Anong dapat katakutin? Hindi ako naniniwalang. Sa pagkakataong to, mahuhulaan niya ang target ko. Johnny. Pwede sana akong mag-all honors. At 18 hats sa round na to. Alamin mo kung bakit hindi. Kumusta? Binibining cops. Sinusubukan mo na namang hadlangan kaming 3? Huminahon ka. Sa round na ito, wala siyang paraan para hulaan ang target natin. Sa totoo lang, hindi ko makuha ang kamay mo ngayon. Pero paano kung subukan kong kahit maliit lang ang mapanalunan ko, panalo pa rin ako. Mas mabuti na to kaysa kayong 3 ang magkagrande sa swerte. Ano masasabi nyo? Tama ba ako? Nauubos na niya ang mga wine tiles niya. Sinirapan niya ang mga set niya. Ano ba talaga ang target niya? May mali dito. Di siya mananalo sa kamay na to. Ginagawa niya na naman yung dating technique. Hinahadlangan niya kaming 3 manalo. Binibining Cox. 3 laban sa iyo ngayon. Ikaw lang ang talo. Kung ganito ang laro mo, CJ, ganitong paraan tayo maglaro. Pasensya na. Aling gulay. Naghihintay din ako ng panalo. Nagpapakitang gilas ka ba sa mumurahing teknik? Kaya, Aling Gulay, bakit di mo subukang hulaan kung anong hintay kong panalo? Ayoko manghula. Kahit tama hula ko, di mo ako pananalunin. Binibining cops, kung mawawala lang ang $60,000 mo, paano ka makakauwi sa pamilya mo? Nasa ospital, ang anak mo, nangangailangan ng pera. Para sa gamot. Di ba? Ayos lang. Hindi ako matatalo. Sigurado ka? Ito na lang. Pag natalo ka na, samahan mo ako ng ilang gabi. Babayaran kita ng pinakamataas na rate sa merkado. $2,000 bawat gabi. Kung isang buwan kang papayag.
Mababawi mo ang $60,000 mo. Ano sa tingin mo? Ginoong Johnny, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo nasabi na matatalo ako? Saan ba nakuha ng babaeng to ang kanyang lakas ng loob? Halatang malapit ng matalo. Pero walang bakas, nang takot sa kanyang mukha. May tinatago ba siyang malaking diskarte? Kahit anong plano niya. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay ng kapahamakan. Kailan kaya ako makakaabot ng 13 orphans sa Mahjong? Araw-araw akong naglalaro nitong mga huli, pero ni minsan hindi ko pa napapanalunan ng 13 orphans. Kung magpapatuloy ito, hindi na ako karapat-dapat tawaging 13 orphans. Miss Cox, kung hindi ka manalo sa round na to, maubos na ang iyong chips. Tekla, natatakot ka na? Ang pagkatalo ko, ang mismong gusto mong makita, di ba? Ikaw, Tama na yan. Hindi ako matatalo. East Wind. hoy sandali, kukunin ko ang East Wind na to. Hindi masama ang pagpalit ng tile mula sa manggas habang nag-claim ka. North Wind. Anong kalokohan mo na naman? Nalaro na ang North Wind. Mananalo ka ba o hindi? Tekla, hindi ako mananalo sa round na to. May problema ba? Kung hindi mo inilaro ang North Wind kanina, siguradong panalo ka na sana. Sayang ang North Wind na palayo, pero inilaro mo. Mukhang wala ka ng pag-asang manalo sa nalalabing laro. Sigurado ka talaga? Hindi sa siguradong hindi ka mananalo. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Sa round na siguradong ako ang mananalo. Miss Cox, maganda ang tiwala sa sarili. Pero wag mong sobrahan. Johnny, kung naghihintay ka ng White Dragon, may pag-asa ka pa sana. Bakit mo pinalitan ang time? Tinapos mo na ang 3 kong White Dragon kanina. Kinabahan ako, okay? Sayang naman. Mukhang patay na. Ang kamay mo ngayon. Ano ang ibig sabihin niyan? Ginoong Johnny, nagkokomento lang ako ng walang mali siya. Bakit parang nababaliw ka na? Sa mga nakaraang taon, ang dami kong nakitang mayabang na sagador. Pero sila'y nagsasabi. Nang yabang pagkatapos manalo. Ikaw naman, kakaiba. Halos maubos na ang iyong pondo. Nagmamalaki ka pa rin sa harap ko. Hindi ko talaga maintindihan. Saan ba galing ang iyong tiwala sa sarili? Hulaan ko. Pwede sanang gumawa ng flush na puro honors. Kasama ang 18R hot styles. Pero pinili mo ang isang 1 bamboo tile. Hindi mo man lang tinangka ang pure 1 suit. Gusto mong manalo sa iisang 1 bamboo. Hindi ba? Pasensya na, Miss Cox. Ngayong pagkakataon, mali ang hula mo. Ah, talaga ba? Mali ba ang alala ko? Sige na, tigilan na ang away. At saka, Miss Cox, walang personalin. Bakit pa urong-sulong ang paghuhula? Kung magaling ka naman, bakit hindi mo hulaan ang hawak ko? Mahirap basahin ang iyong kamay, pero sinilip ko ng maigi. Base sa mga tinapyas mo. Straight flush na bambuo ang target mo. 3 free bamboo tiles hawak mo. Naghihintay ka ng 1 bamboo. Tama ba ako? Ikaw, Base sa ekspresyon, tama ang hula ko. pasensya ka na, Miss Cox. Mukhang nasobrahan ka na. Sa pagkalugi, lumalabo na ang alaala mo. Hindi ko hinihintay ang 1 bamboo. Impossible. Mali na naman ako. Miss Cox, dahil nahulaan mo na ang mga tiles nila, subukan mo kaya ang sa akin. Mas madali pang basahin ang kamay mo. Mixed honors na puros. Sa tingin, naghihintay ka rin ng 1 bamboo, at may 2 ka. Nito, mababali na ba ako sa palagay? Binibining Cox. Ang galing mong magpatawa. Ayon sa kanyang sinabi, lahat ng 3 manlalaro ay naghahabol ng 1 bamboo. Nasa kay Ginoong Johnny ang isang karta, 2 naman kay Vern. Nag-aagawan ng 3 sa iisang 1 bamboo. Baka nasa kanya na mismo. Kung ganon, paano sila mananalo? Huwag mo pansinin ang kalokohan niya. Imposibleng lahat sila naghahabol ng 1 bamboo. Sus, naaalala ba niya talaga lahat ng karta? Paano niya nalaman na 1 bamboo ang habol ko? May kakaiba dito. Alam pa niyang 2 ang 1 bamboo ko. Mukhang niloloko tayong lahat.
Kung alam niyang one bambo ang target ko, alam din niya siguro, ang mga hawak ng dalawa pa. Kung ganun, isa na lang natitirang one bambo. Imposible. Hindi pwedeng swertihan na lang. Anong nangyayari? Bakit hindi na mapalitan ng karta? Ginoong Johnny. Anong ginagawa mo? Kumilos ka na. Ginoong Johnny, kunin mo na yung karta. Ang tagal mong ginagalaw, nasisira na. Bilis, magdesisyon ka. G, nagago ba tayo nito? Hindi pwede. Saan niya nakuha ang ganong kasanayan? Ginoong Johnny, aba, sinabi ko na. Kung itinago mo ang White Dragon, sana ikaw mismo nakakuha. Huwag mag-alala. Marami pang natitirang karta. May tsansa pa ako. Kuhanin mo na, Ginoong Johnny. Ay naku. Nakuha ko. Ano? Anong nakuha mo? Bilis, ipakita mo na ang karta. One bamboo ba yan? Pakita mo. Tigil mo yung pagpapahaba. Ipakita mo na ang karta. Baliktarin mo at ipakita. Ang one bambuo na inaasam ninyo. Nasa akin. Kakakuha ko lang. Pasensya, nakalimutan kong sabihin. One bamboo rin ang target ko. Ano? Impossible. Hindi ka pwedeng naghahabol ng one bamboo. Sinasadya mo bang Mandaya? Binibining cops? Pasensya na. Mukhang babayaran ninyong lahat. Ang perang napanalunan ninyo sa akin. Teka, hindi pa iyon ang lahat. Bawat isa sa inyo ay dapat magbayad ng triple sa chips. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Ipakita nyo ang mga karta nyo. Ipakita mo ang karta mo. Seryoso, one bamboo ito. Oo, one bamboo talaga to. 13 ulila. Naku, 13 ulila talaga. Paano siya nakakuha ng 13 ulila? Big four wins ang hawak niya kanina. Biglang naging 13 ulila. Lahat kayo naghahabol ng one bamboo. Bakit siya nakakuha? Impossible. May daya sa mga tiles. May kalokohan to. Sandali lang. Dapat big four wins na ang man. At nagsariling taya ka na sana. Bakit ka nagpalit ng kamay? Para sa 13 ulila, pinag-agawan mo pa ang one bamboo. Anong klaseng paglalaro yan? 13 ulila. Aking 13 ulila. Johnny, naghabol ka ng one bamboo, hindi ba? Pute ka. Nandaya ka sa harap ko? Gusto mo ng gulo? Pandaraya? Walang ganyan. Bantay na bantay ko siya. Hindi lang ikaw. Lahat tayo nakabantay. May nakakita bang daya? Wala kaming nakita. Akala mo mahuli mo ako. Johnny, nandaya daw ako. Nasaan ang ebidensya? Meron akong patunay. Ipakita mo nga, John. 5 ang one bamboo dito. Isa dyan, peke. Merong isang one bamboo sa akin. Si Vern may 2 dala. Eddie, may isa pa. Ano? Saan galing? Ang sayo? Aba, ano ba yan? Ano ang nangyayari? 5 ang one bamboo dito sa kamay. Kakaiba. Isa dito ay peke. Nandaraya ba talaga siya? Impossible. Kaya ba niyang magpakita ng one bamboo ng bigla? Ganyan ba kagaling siya? Hindi totoo yan. Ano ba ang alam ninyo? Ha, kung may nandaraya, mahuhuli niyo kaya? Miss Cox, inanyaya kita para maglaro ng mabuti tapos mandaraya ka sa harap namin. Gusto mo bang mapahamak ako? Johnny, pinuhulaan mo akong mandaraya. May ebidensya peke ang one bamboo ko. Sa logic mo, pwede rin kitang sabihang mandaraya. Ang one bamboo mo ay pwedeng fake rin. Ikaw, may punto siya. 5 ang one bamboo dito. Sino ang nakakaalam kung alin ang totoo? Hoy, kung ganoon, si Miss Cox, John, at si Vern ay pwedeng mandaraya. Anong kalokohan to? Kung nandaraya, siya pa kaya ang mananalo? Tama si Vern. Kung nandaraya kami, matatapos na to noon pa. Base sa kwento ni John, tama ang one bamboo mo. Sa akin lang may problema. Ikaw ang pinakamay alam. Kung may mali sa card mo. Ito naman, Ang card na ito ay hindi man lang nahawakan mula simula hanggang katapusan. Walang dayaang nangyari. Mali. Hindi ito impossible. Paano kung may tao ang nandaraya sa baraha habang nagkakalkat? Pero mahirap gawin yun. Una, kailangan mong mahulaan ang takbo ng laro. Pangalawa, kailangan mong malaman ang eksaktong card na makukuha mo. Kung may gagawa nun, bakit pa sila magsusugal? Kung iisipin mo ng ganon,
Mukhang kainahinala. Ang babaeng ito. Huwag ka nang magduda, naniniwala ako, siya'y nandaraya. Di mo ba napansing kakaiba, kilos niya buong gabi? Oo, parang may mali nga sa kanya. Miss Cops. May sasabihin ka ba? Johnny, nahihiya ka bang matalo? O wala kang pambayad pag natalo? Bakit pag kayong lahat ang panalo, okay lang, pero nung ako nanalo, dinaya ko raw. Ipinagpapalagay mo ba, madali akong apihin dahil babae? Walang nagsabing bawal kang manalo. Pero, kung mandaraya ka, naghahanap ka ng gulo. Ayon sa patakaran, pag nahuling ng daraya, paputulan ka ng daliri. Ang tuntuning yan ay para sa mga sugrelero. Para sa babae. Hindi ba? Masyadong malupit? Miss Cops. Kung makikipagdalig ka sa akin ng 2 gabi, paglalapas tangan ko, ang nangyari ngayong gabi. Ano sa palagay mo? Ano ang tingin ninyong panluloko? Pagpapalit ng baraha, kasama ba yun? Siyempre, kasama yun. Kung ako ay nagpalit ng baraha, pero di naman nanalo, dinaya ko pa rin ba? Bakit hindi? Kapag nahuling ng daraya, di na importante kung panalo o talo. Kaso pa rin yan. Kanina mo pa sinasabi, ang card na ito ay hindi nahawakan mula umpisa hanggang dulo, di ba? Hoy, ang ibig kong sabihin, pagkatapos pagbalahura, wala nang humawak. Huwag mong baligtarin ang salita ko. Sige na nga. Kaya sabihin mo nga, sino ang nagbukla sa isang bambuo na ito? Ikaw ba, Yuyu John? Anong nangyayari? Paano naging konektado ito kay Mr. Johnny? Teka, baka akala niya, yung tile sa stack na 1 bamboo ay pinalitan ni Emer Johnny. Hindi impossible. Nung binaligtad ni Emer Johnny ang tiles kanina, nahawakan nga niya yung tile. Ha, talaga? Kaya posibleng mangyari yon? May katuturan, kalokohan. Binaligtad lang ni Emer Johnny ang 2 tile. Yun lang ang ginawa niya. Sumpa ko, ilang segundo lang yon. Sino nang makakapalit ng tile? Sa ganito kasing ikling oras. Ha? Miss Cops, anong pinapanto mo? Sa mga bihasang mandaya, basta mahawakan ang mga tile. Hindi na kailangan ng segundo para makapalit o magbago ng tile. Kahit saglit lang ay sapat na. Hindi ba tama iyon? Teka, sinasabi mo bang yung 1 bamboo sa mesa ay pinalitan ko? Kanina, Hindi pinalitan, kundi binago. Johnny, kanina mo lang, lihim na binago ang tile. putang ina mo. Ang bait-bait ko sa'yo, di ba? Ngayon naman gumagawa ka ng kwento. May pumasok dito. Putulin niyo ang kamay ng bruhang to. Sandali, Johnny, ikaw ang nandayat ayaw aminin, ngayon ako pa sinisisi. Hindi mo ba matanggap ang pagkatalo? Ikaw, bakit kayong lahat nakatitig sa akin? Tigilang ang pagtingin. Huwag titingnan. Mga kasama, ito ang 1 bambuo ni John. Yan ay kay Vert. Ito ay akin. At ang tile na ito, ang binaligtad ni John. Mga kasama, tingnan niyong mabuti. Johnny, ano pa ang masasabi mo? Paano ito nangyari? Johnny, nandaya ka ba talaga? Kaya pala laging talo ako rito. Ang laki ng natalo kong pera, nadaya pala ako. Hindi. Hindi ako yun. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang may gawa. Siya ang pumalit ng mga baraha. Ano't nakatayo lang kayo dyan? Putulin ang mga daliri niya ngayon. Gawin nyo na, putulin nyo. Teka. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Johnny. Mula simula pa lang, ikaw na ang nagsasabing siya ang nandaya. Wala ka namang ebidensya. Sa halip, siya pa ang nagbunyag ng daya mo. Ngayon ipapasa mo pa sa kanya? Walang katuturan yan. Tama yan. Johnny. Ikaw ang may-ari rito. Hindi pwedeng ikaw mismo ang magnanakaw, tapos iba ang isisisi mo. Ikaw, Johnny. Hindi siya nandaya ngayong gabi. Kung putulin mo kamay niya ngayon, lampas na yan sa patakaran. Ha? Johnny, kung ganito ang gagawin mo, sino pa ang maglalakas loob, maglaro dito? Ano ba ang gusto mo? Naghahanap ka ba ng gulo, ha? Ang pagpapalit ng baraha ay panloloko. Ayon sa patakaran dito, kapag nahuling ng loko, panalo man o talo, mawawalan ka ng kamay. Kayong, Mga kasama, sa palagay nyo ba ako ang nandaya? O si Johnny ang nandaya? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nanloko ka. Ayon sa mga patakaran, kailangan mong mag-iwan ng daliri ngayon dito.
Kahit nanandaya ako, anong magagawa mo? Dito. Sino ang may lakas ng loob na putulin daliri ko? Tama ka, Ginoong Johnny. Lubos kang tama. Diretsahan ka talagang magsalita. Hindi ka na nga nagpapanggap eh. Tama yan, sa lugar na ito, walang may lakas ng loob na putulin daliri mo. Pero, pagkatapos ng gabing ito, siguradong walang babalik sa tambayan mo. Hoy, kalimutan na natin yan. Palampasin mo na, si Ginoong Johnny. Ang may-ari dito. Kayo, hindi nyo magagalaw siya, hindi ba? Nagtutulungan kayong dalawa. Kung hindi ko lang alam, akala ko malinis kayong dalawa. Akala nyo ba hindi ko napapansin na nagtutulungan kayo? Kayong, ano ibig mong sabihin? Binibining cops, kain ka ng gusto mo. Huwag kang magsalita ng patapos. Palihim kayong nagkatinginan at nagsenya sa ilalim ng mesa. Nakita ko lahat. Sigurado ako. Sa bawat panalo, magkasama kayo sa iisang mesa. Sabwat kayong mandaraya. Hindi ba? Kalokohan yan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Vern. Sa bawat pagtapik mo ng gitnang daliri, humihingi ka ng 8. Umar, sa tapat ng hintuturo, 6 ang hil. Kamao ay puntos ang gusto. Nakabukas na kamay ay kawayan. Daliring tapat, karakter ang hanap. Mali ba ako? Mga katropa, alam niyo na ngayong lahat, hindi lang si Ginoong John ang mandaraya dito. Itong dalawa ay nandaya rin. Natalo kayo hindi dahil sa malas, kundi dahil ineskima kayo. Buisit, kaya pala ako natalo ng malaking halaga noon. Putang inang mandaraya ka, ibalik niyo ang pera ko. Bilisan nyo at ibalik ang pera ko. Gusto mong gibain kita, magbayad ka. Putang ina mong mandaraya, ibalik ang pera ko. Lumabas ka rito ngayon din. Lumabas ka na. Mga pre, kumalma kayo. Makinig kayo sa paliwanag. Huwag kayong magasik ng gulo, tatawag ako ng pulis. Ibalik ang pera ko, ibalik ang pera ko. Akala mo maloloko mo ako? Bigyan nyo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Magpaliwanag ka na. Ginoong Johnny, hindi ako nagdaya. Siya ang nandaraya. Binabakuran niya ako. Oo, Ginoong Johnny, siya ang may gawa nito. Wala kaming kinalaman. Mga tanga kayo. Akala nyo ba, hindi ko mapapansin? Ngayon, isa lang ang pagpipilian nyo. Ibigay nyo lahat ng pera at hatiin sa kanila. Kung hindi, hindi kayo aalis. Ginoong Johnny, nagkamali ako. Tumigil ka. Walang pera, mawawalan kayo ng kamay. Ginoong Johnny, ibibigay ko ang pera. Dalhin nyo sila. Ginoong Johnny, Kapag nailabas ang pera, hatiin nyo sa kanila. Ginoong Johnny. Mga kasama, ang perang nawala sa dalawang ito ay ibabalik sa inyo. At sinisiguro ko sa inyong lahat mula ngayon sa lugar ko, walang manluloko pa. Naniniwala ako sa'yo, G. Johnny. At babalik para maglaro. Gayunpaman, hindi kita kakalabanin sa sag-alan. tama, kahit nanloko si Johnny ngayon. Hindi naman niya nanalo ng pera namin. Mga kaibigan, naniniwala rin ako kay Johnny. Kung gusto kong sumugal, dito pa rin ako pupunta. Eksakto. Binibining cops, inaamin ko, ang huling piraso ay pinalitan ko. Pero, hindi kita ang tinutumbok. Para lang kay Vern at Umar, mga tanggang yun. Ang galing mong magdahilan. Sige, tigil na ang pagpapanggap. Lagi mong sinasabi, baguhan ka raw. Pero tingnan mo ang nangyari. Kahapon tinalo mo si Logan, ngayon ako naman ang ginapi mo. Maging tapat ka sa akin. Sino ka talaga? Sino ako? Hindi mo karapat-dapat malaman. Kung gayon, paano kung tayo lang ang maglaro? Sa galing mo, hindi ka karapat-dapat makalaban sa akin. Hindi siya karapat-dapat. Ako kaya? Siya na iyon. Si Ryan yun. Nagpakita na rin siya. Naku, G. Ryan, anong dahilan ng pagpunta mo rito, G. Ryan? Si G. Ryan, ang tinaguriang hari ng mga baraha sa Northwest Blue Club. Siya nga, yun. Nakita ko siya ilang taon na ang nakalilipas, at hindi ko inakalang magpapakita siya rito. Kaya, siya nga si G. Ryan? Nangingisda ako sa imbakan ng tubig malapit dito. At narinig kong kayong dalawa ni Logan ay natalo ng isang babae. Nausyoso ako kaya dumating ako para tingnan. Totoo ba yun? Hoy, Ryan, pasensya na nakita mo yun. Pero Ryan, hindi talaga ako ang may kasalanan. Ang taong yun,
Ikaw yon, di ba? Teka, hindi. Parang kilala niya ako. Baka naman, dumating siya rito dahil sa akin. Ikaw si Ryan, di ba? Narinig kong ikaw raw, ang hari ng mga baraha sa Northwest Blue Club. Mga chismis lang yan sa kalye. Hindi importante. Kaya, Ryan, naparito ka ba ngayon para makipaglaro? Nang ilang round sa akin. Mukhang binibining Cox. Sabik na sabi ka talagang makipaglaro sa akin. Kilala mo ako. Nabalitaan ko lang ang tungkol sa'yo. Pero, medyo kilala ko ang iyong master at kilalang kilala ko siya. Kung hindi ako nagkakamali, naparito ka ngayon dahil sa akin, di ba? Kaya, sa tingin mo ba, kaya mo akong talunin? Alam mo rin yun? Eddie, alam mo rin ba? Kung ilang tao ang sinira mo sa mga nakaraang taon? Ako ba talaga ang sumira sa kanila? O sila mismo ang may kasalanan? Pag-isipan mo, kahit wala ako, ang mga sugapang yun magsisitapos pa rin sa pagkamatay. Sa tingin mo ba talaga? Nakokontrol nila ang kanilang mga kamay. Ryan, ang galing mong magdahilan para sa sarili. Kahit sabihin mo yan, hindi mababago. Ang katotohanan sinira mo sila. Ngayon, itatama ko ang lahat. Gusto kong malaman ng lahat na isa ka lang walang hiyang manloloko. Sino ka para insultuhan si Ryan? Gusto mo bang mamatay? Anong nangyayari dito? Mayroon ba siyang matinding problema kay Mr. Ryan? Talagang may lakas siya ng loob laban kay Ryan. Sino ba talaga siya? And Ryan, ang babaeng ito sa palengke, sinisira ang reputasyon mo. Hayaan mong bigyan ko siya ng leksyon. Mga kaibigan, ang taong nakatayo sa harap nyo, si Cox, ay hindi ordinaryong tindera. Hindi siya basta-basta. Nagsimula siyang magbanat buto sa edad na 10. Sa 15, tinalo na niya ang sarili niyang mentor. Sa 18, sumali siya sa anti-sugal. Sabi nila, tumulong siyang iligtas ang mga adik sa sugal. Tama ba, Miss Cox? So ang sinasabi mo, pumunta siya ngayon para harapin si Ryan mag-isa. Baliw ba itong babaeng ito? Sumali pa siya sa anti-sugal. Pakialamera naman siya. Elfrid, Ryan, handa ka ngayon. Kaya sigurado ako, handa kang harapin ako, di ba? Matagal na. Simula nang humarap ako sa isang master, isang tulad ng mentor mo na tunay na alamat, noon ay hindi pa rin ako matalo. Pinarangalan ka bilang master na di matalo. Nagtataka ako. Gaano ka ba kagaling? Sige, mga kaibigan. Buksan ang mga mata at makinig ng mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na salamang ka. Hahaha. Kung si Ryan ay lalaban, ang babaeng ito ay may alam talaga. Parang tayo ay manunood ng magandang palabas. Sige, sabi, paano mo gustong maglaro? Hahaha. Kahit anong laro, walang problema. Bago tayo magsimula, sabihin mo ang pustahan. Ganda. Pagkatalo, magpapatayan ng katawan. Sa hitsura mong yan, bagay ka sa akin. Tumahimik ka. Walang nagpatawag sa'yo. Ikaw naman ang magsab kung ano ang gusto mong ipusta. Kapag ikaw ang natalo, simula ngayon, sumama ka sakit. Sakto namang kailangan ng grupo ko ng tulad mo. Kung ako ang matalo, pupugutan ko ang braso ko. Simula noon, lalayo na ako sa laro. Ano sa tingin mo? Patas, di ba? And Ryan, hindi pwede. Hindi patas yan sa'yo. Walang kwenta. Kailan pa naging karapatan mong sumuway sakin? Buisit, seryoso talaga si Mr. Ryan. Handang pugutan ng braso talaga. Kapag sinabi ni M. Ryan yan, siguradong panalo siya. Manood ka na lang, itong babae, talagang matatalo. Sa tingin ko rin. Okay ang pustahan. Elfrid, Ryan, sana naman. Huwag mong gayahin ang mga na di matanggap ang pagkatalo. Hinay-hinay. Ako, kahit hindi ako mabait, pero hindi ako nagsinungaling sa laro. Dalhin ang kutsilyo. And Ryan, pigilang ang daldal. Dalhin mo dito. Ito ang gintong kutsilyo. Mga pare, saksi kayo. Pag natalo ako, pupugutan ko ang braso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ganoon ba siya katiyak na hindi siya matatalo? Di yan pagiging confident. Ginugulo lang niya ang isip ko. Sabi lagi ni Paul, kapag nakaupo ka na sa kahit manalo o matalo, huwag kang panghinaan. Hindi ako papasindak sa kanya. Elfrid, Ryan, ang saya mo ngayong gabi. Ano bang laro natin? May naisip ka na ba? Dice kaya? Simple lang ito, at mabilis matapos. At higit sa lahat, ang dice ay sumusubok sa bilis ng kamay. At perpekto sa labanan. Ano sa palagay mo? CJ, mag-dis na tayo. Ayon sa patakaran ng kasino namin, maglalaban kayong dalawa sa isang pastahan.
Ang unang makadalawa ng panalo, ang siyang magwawagi. Kung gusto ninyong magpustahan ng mataas o mababa, o kaya naman tumaya sa odd o even, maaari ninyong pag-usapan at pagkasunduan. Ladies muna. Binibining Cox, ano ang gusto mong tayaan sa unang round? Ikaw ang mamili. Tumaya tayo sa mataas na numero. Ang makakapagtala ng mas mataas, ang panalo. CJ, unang round, mas mataas na total ang panalo. Sa 6 na dice na ito, 36 ang pinakamataas sa posibleng makuha. Pero ang makakuha ng 6 na ani, malamang hindi madali, di ba? Para sa'yo, mahirap talaga. Pero para sa mga eksperto, madali lang para sa kanila. Kaya ko rin yan. Pakitingnan ang inyong mga dice at lalagyan. Kung may problema, pwede kayong magpalit. Okay sa akin. Ako rin, okay lang. Kung ganun, simulan na natin. Binibining Cox, ikinagagalak ko kayong makilala. Ito ay para sa'yo. Buisit, nagtatago pala ng kakayahan ng babaeng to. Ang teknik niya kay Mr. Ryan ay kaya niyang makipagsabayan. Akala ko madaling gigipitin ni Emmy Ryan. Ngayon, hindi na ako sigurado. Tama, pareho ang pakiramdam ko. Ipinaflafla niya lahat ng galaw na yan. Pero kahit sino naman kaya yon. Pero si Emmy Ryan pa rin ang kakampihan ko. Gusto mo bang mauuna o ako muna? Bilang respeto sa 6 na 6 ay 36. Iyon ang pinakamataas. Panalo si Ginoong Ryan. Ikaw, gusto mo pang makipag-Diyos kay Ginoong Ryan? Kaya mo ba talaga? Binibining Cox. Kung kaya mo ring magtapo ng 36 puntos, ang labanang ito ay tabla. Naku naman, Ginoong Ryan, talo kayo. Anong kalokohan ang sinasabi niya? 36 na ang pinakamataas. Sa katapusan, tabla lang. Paano matatalo si Ginoong Ryan? Baliw ka ba? Nandadaya ka na naman? Maraming kisses dito. Paano ako mangdadaya? Bakit ka nagkukunwari? Akala mo mas higit pa sa 36? Bakit hindi? Anong imposible doon? Ikaw. Binibining Cox. Nauuhaw ako sa katotohanan. 36 ang tira ko. Paano mo ako tatalunin? Ilantad mo na ang baso. CJ. Bago ko buksan, may tanong ako sa inyo, Ginoong Ryan. Magtanong ka. Sa lahat ng taon, sira mo ang maraming pamilya at may konsensya ka ba? Nagsisi ka man lang ba? Nakokonsensya ako. Pero hindi ako nagsisi. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo na ang pagsugal sa akin. Ito ba ang maalamat na Optimus Prime, hindi ba? Tama ka. Sa pelikula ko lang to dati nakita. Sus Marios, ngayon ko lang to nakita ng harapan. Ginoong Ryan. Natalo ka. Kalokohan, 36 na puntos din to. Hindi ba tabla ito? Hindi. Talagang natalo ako. Ginoong Ryan, anong problema mo? Anong ibig mong sabihin? Baguhan kayo sa larangang ito. Maraming patakarang luma sa larangang di nyo alam. Kapag naghagis ng dados, kapag lumabas ang Optimus Prime, may dagdag na 1 puntos. Ngayon na pala, Binibining Cox, 37 puntos. Marunong talaga si Ginoong Ryan. Ako'y naging pabaya. Minaliit ko ang kakayahan mo, Binibining Cox. Ang pagkatalo, ang nararapat sakit. Ginoong Ryan, nakahanap siya ng butas. Papatayin kita ngayon din. Ilapag mo ang kutsilyo. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Ba't ang daldal mo? Ginoong Ryan, matapat kang tao. Kapag tumaya ka na, huwag kang magsisi. Tanggapin mo ang resulta ng pustahan. Natalo ka. Aminin mo na lang. Saka, unang round pa lang to. Kung manalo ako sa susunod na 2, ako pa rin ang panalo. Sa round na ito, panalo si Binibining Cox. Ngayon, simulan na natin ang ikalawang round. Binibining Cox. Sa susunod, maliit lang ang tayaan. Ngayon, di na ako magpapabaya. CJ. Lumilipad yun. Ako muna.
Optimus Prime. Si Emma Ryan meron ding Optimus Prime. Astig si Emma Ryan. Paano niya nagawa yon? Paano niya napapanatiling nakatimbang yung nasa ibabaw? Grabe iyon, seryoso, ang lupet noon, di ko inakalang. Pwedeng ganito ang paglaro ng dice. Ang galing. Kinapa ko lang, ginamit agad. May konting twist pa. Miss Cox, salamat sa pagpapanalo sa akin. Sid Ryan, ang husay mo. Teka, sandali, ilang puntos na yon? Yun na yon. Di ko rin alam, Sa round na ito, 0 puntos si Mr. Ryan. Walang puntos. kaya si Emma Ryan ang panalo. El Ryan, astig, ang gas. Galing, pinakamababa ang walang puntos. Mr. Ryan, iba ka talaga. Sigurado ba kayo mananalo si Elite Ryan? Naparamin ako sa iba't ibang lugar. Nakasalamuhan ng mga astig. Wala pang nakatalo sa akin, walang biro. Mga tinatawag na eksperto. Di ako nahirapan sa kanila. Pero ikaw ang unang nakakaba. Ang daldal mo. Miss Cox, bago mo buksan ang dice, may itatanong din ako. CJ, Kapag natalo ka, sasama ka ba sa amin? Ng kusa, hulaan mo. alam mo ba, ang mangyayari kapag di mo tinupad ang pustahan. Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi, Wow, matapang na pahayag yan. kung gayon, manood kang mabuti. Damn, mas kahanga-hanga pa ang babaeng ito. Paano niya napatayo ang dice ng ganyan? Pinagsama-sama niya ang lahat ng anim. Paano naman yon bibilangin? Wala pa ring puntos yon. Sa round na ito, wala ring puntos si Miss Cox. Tabla. Sandali lang, malinaw, mas magaling pa ang babaeng ito. Dapat siya ang panalo. Mas mahirap ang ginawa niya. Dapat bilang panalo niya yon. Masyadong mainay. Palabasin mo tong dalawang to. Miss Cox, dumako na tayo sa round 3. CJ, ikaw ulit ang mauna. Anong masama kung pinayagan kitang manalo? Sa round na maglalaro tayo para sa mataas na numero. Pero, sa pagkakataong ito, isang dice lang ang gagamitin natin. Kung sino ang mas mataas ang panalo. Simple lang, payag ka. Walang problema. Isang dice lang? Hindi ba madali yon? Kung sino ang makakuha ng anim, iyon ang pinakamataas. Kung maglaro siya ng ganito, hindi ba may posibilidad na magtabla ulit? Sino kaya? Paano kung siya gumawa ng isa pang trick? Enro Johnny, sa tingin mo mananalo si Emma Ryan? Relax. Kailan mo ba nakitang natalo si Mr. Ryan? Tama. Sige, bubuksan ko na. Teka lang. Elite Ryan, bago mo buksan, may ilang tanong pa ako sa'yo. Ano nung gusto mong itanong? Sabihin mo na lahat ng isang bagsakan. Pangako, sasagutin ko lahat ng tapat. Unang tanong, Ryan, paano mo nalaman na nandito ako? Gusto mong malaman kung paano kita nasundan dito? Baka ikaw mismo ang dapat magtanong niya. Ikaw ay isang bihasang manloloko na isang dekada lang makikita. Mahirap hindi makilala ang ekspertong tulad mo. Alam mong mabuti na, nasa alyansa kontra sugal ako. Bakit mo pa ako sinisikap na kunin? Una sa lahat, kulang ang team ko ng katulad mo. Isang tunay na dalubhasa. Pangalawa, sa palagay ko'y hindi. Ang iyong pagkakampi sa alyansa kontra sugal ay matatag na gaya ng sinasabi mo. Naniniwala ako kung sapat at maganda ang alok ko na tamang-tama. Matutukso ka. Isang kriminal na grupo lang kayo. At pera ang pangbubuyo para sumama ako. Sa tingin mo papayag ako? Hindi ko pa nga binabanggit ang alok ko. Paano mo nasabi na hindi ka papayag? Huling tanong. Kung matalo ka, pupuputulin mo ba talaga ang kamay mo? Pag-usapan natin yan kapag nanalo ka. Anim. 6. 6 ang pinakamataas. Ikaw naman, may iba ka pang sikreto. Nakatakda na ang mga patakaran. Ano pa bang paraan ang magagawa niya? Kung sakaling manalo siya, pantay lang ang kayang gawin ni Ryan. Tayo ang panalo. Sino nagsabing tabla ito? Ibig sabihin talo kayo. Paumanhin, Ryan. Talo ka na naman ngayon. Imposible. Bigla na lang ba siyang magkakapito? Tama ka. Hindi pa nagsisimula, nagmamalaki na agad. Posible kaya? Talagang 6 na puntos. Binibini Cox, ano pang hinihintay mo? Ihagis mo na ang dados. Sige na, ihagis mo.
Kilos, gawin mo na. Di ako naniniwalang 6 ang nakuha mo. Kung talagang 6 ang nakuha mo, kakain ako ng tae ng patiwari. Sige, bubuksan ko na. Tatlo ang nakuha. Kung ako ang nasa kalagayan mo, makukuha ko rin siguro ang 6. Kaya ko rin yan, nanalo tayo. Si Ryan ang nanalo. Sandali lang. Sino nagsabing natalo ako? 3 ang nakuha mo, at 6 naman kay G. Ryan. Tapos sasabihin mo hindi ka talo? May tinatago ka pang baraha? Gusto ko yan. Huwag magmadali. Hayaan munang lumipad ang mga bala. Paliliparin muna ang mga bala. Ngin, sobrang dami mong napanood na pelikula. Pitong puntos. Ako ang nanalo. Nakakakita ba ako ng kababalaghan? Kailan napat ang dice na to? Itong dice. Paano nangyari to? Grabe naman ito. Paano mo ito nagawa? Impossible. Ito. And Ryan, tingnan mong mabuti. 7 puntos ito. Ako ang nanalo. Natalo ka. Hindi, mali yan. Ikaw ang talo. Ikaw talaga. Nagkasundo na tayo dati. Bawal dagdag na dice. Bawal nga dagdag dice. Pero hindi naman sinabi na bawal hatiin ang dice. Tama. Parang, pagbaluktot ng patakaran. Grabe ka. Tabla ang round na to. Oo, tabla na lang dapat. Tabla na lang. Grabe, nakakatakot tong babae. Paano niya nagawa yon? Dayaan yan, di ba? Hindi ko noon maintindihan. Pero mayong nakita ko, napakagulat talaga. Sa galing niya, walang makakatalo sa kanya. Di na ako sa sugal ulit. Hindi na. Mga tol, 7 puntos ako. Si Ifrit Ryan 6 lang. Kaya sabihin nyo, sino ang talo? Sino ang panalo? Buisit, putang ina mo. Tumahimik ka. Miss Cox. Aminado ako, talo ako. Mr. Ryan, susuko ka na lang basta? Grabe na to. Di na talaga ako sa sugal ulit. Kalokohan na ang dayaang yan. Kapag nakasalamuha mo tong ganito kagalit, parang binibigay mo lang pera mo. Ano naman kung nanalo ka? Akala mo makakalabas ka ngayon? Bilis, bilis, bilis. Putulin ang kamay niya. Ngayon din. Putulin mo. Ikaw, Enrit Ryan, di mo matanggap ang pagkatalo? Sinong nagsabing di ko kaya? Hindi ba't inamin kong talo ako? Paano ang usapan natin? Sabi mo kapag natalo ka, pupugutan mo ng daliri at aalis sa grupo. Binaback out mo salita mo. Sinabi ko yon. Pero ano naman ngayon? Sino nang maglalakas loob sa akin? Teka, Miss Cox, sa totoo lang, natalo ako sa'yo at handa kong aminin. Pero, hindi ko hahayaang kumalat ang nangyari ngayon, kaya kailangan kong putulin daliri mo para patunayang ako ang nanalo. Sigurado ako na lahat dito, hindi magkakalat ng chismis, di ba? hindi ba't gusto mo ako sumama sa anong klaseng alok ang ibinibigay mo? Teka, nagbago isip mo. May pagpipilian ba ako? Ang matalino ay marunong umayos. CJ, sasabihin ko. Kayong lahat, makinig kayong mabuti. Kung may mangahas na magbuka ng kwento tungkol sa nangyari, kahit katiting na detalye, sisiguraduhin kong hindi na makapagsasalita ang pamilya nyo. Naiintindihan nyo, lumabas kayo. Ryan, Magkikita pa tayo, lumabas ka. magkikita pa tayo. Miss Cox, sumali ka lang sa grupo ko. Pangako ko, hindi mo na kailangang magpakita. At sigurado, di ka na mabibisto sa sugalan. Ang kailangan ko lang ay turuan mo ang mga tao ko ng paraan para mandaya sa baraha. Sa bawat tao na maturuan mo, babayaran kita ng $600,000. Ano sa tingin mo? Ganun lang kasimple. Ano pa bang hinihintay mo? CJ, payag na ako. Sandali, yun Ryan, ang babaeng to, di nagsasabi ng totoo. Tingnan nyo nga ako. Ano pa bang daya ang magagawa ko? Pumunta ka dito para sakit. May plano ka siguro. Enrit Ryan, babae lang ako. Kung lokohin mo ako, ano bang magagawa ko? Di ba? Teka lang. Nagpapaantala ka. Ano pang hinihintay mo? Anong oras na? 8:00 la media. Anong problema?
Tama ka, nagpapaantala ako. Sa ngayon, nandyan na siguro ang pulis. Wala sa inyo ang makakaalis dito. Ikaw, ano nga sinabi mo? Tinawag mo ang pulis? Huli na ang lahat. Kahit tumakbo ka, wala nang kwenta. Gusto mo bang Huwag kang gagalaw. Ibaba mo ang kutsilyo. Lumuhad ka. Mahal, okay ka lang ba? Okay lang ako. Sabi pa nga ng pulis, magaling daw ako. Mahal. Salamat. Pamilya tayo, huwag kang magpasalamat. Nga pala, kumusta ang operasyon ni Beth? Nakalimutan kong sabihin, matagumpay ang operasyon ni Beth. Mahal. Nahuli na ba silang lahat? Natawagan ko ang pulis sa tamang oras, di ba? Ikaw, sa wakas, tama ang ginawa mo. Paulit-ulit mo kasing pinapaalala. Paano ako mangganga pa dyan? Mahal. Pag-alis ko kasama si Logan, kung hindi ako uwi bago mag-alas 8, tawagan mo ang pulis. Teka, babe. Kailangan mo ba talagang pumunta? Pwede bang wag na lang? Hindi natin alam kung saan ka dadalhin ni Logan. Okay lang. Nakadipis ang phone ko. Sabihin mo lang sa pulis kung may mangyari. CJ, Mag-ingat ka. huwag kang mag-alala. April, nagawa mo. Ipinagmamalaki kitang. Sobra. Ngayon, nagtagumpay ka talagang makapagligtas ng maraming pamilya. Lagi kong hangarin ang labanan ang sugat. Mula ngayon, patuloy ko itong gagawin. Maganda yan. Naalala mo pa ba ang payong binigay ko sa'yo? Siyempre naman, ang tunay na panalo, huwag na sumugal. Umuwi na tayo. Halika na. Umuwi na tayo.